Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Liam. Walang eksaktong taon. Cebu. Sa isang liblib na barangay sa San Fernando, naninirahan ang manggagamot na si Liam. Wala na itong pamilya dahil namayapa na ang kanyang magulang. Ang mga kapatid naman ito ay naninirahan sa Maynila. Gayunpaman kahit nag-iisa sa buhay ay hindi nalungkot si Liam dahil abala ito sa pagtulong sa kanyang kapwa. Madalas ay dumadayo din ito sa mga kainan, fiesta o hindi kaya inuman. Marami ding kaibigan si Liam. Isa na nga dito ay si Ethan. Kababata ito ni Liam at halos magkapatid na ang turing sa isa't isa. Pare, kailan ka ba mag-aasawa? Ang tanda mo na oh. Naunahan ka na ng iba nating kasabayan. Wika ni Ethan sa kaibigan. Tumawa ng malakas si Liam sa sinabi nito. Nakakaya naman sa'yo pare ha. Di isang beses nga, wala ka pa nagiging nobya. Pareho lang tayo no? Tugon ni Liam. Napasimangot naman si Ethan sa sinabi nito. Kasi pare, mas masarap ang buhay binata. Alam mo yun, walang problema. Walang responsibilidad. Napakasimple. Pagpapaliwanag ni Ethan. Di lumabas din yung totoo. Pero walang biro pare ha. Masarap kaya yung mamuhay kasama ang pamilya. Tignan mo si pareng Nestor. May asawa. Nagdadalang tao na yung misis niya. Ang saya kaya nun, sa palagay mo. Wika ni Liam. Kapwa natahimik ang magkaibigan na para bang iniisip ang buhay nila kapag may asawa na. Pwede nating sabihing masaya pero hindi na natin magagawa yung gusto natin kapag ganyan. At isa pa, may magbabawal na. Basta ako, hindi pa ako handa sa ganyan. Wika ni Ethan. Pareho naman tayo pare, kaso ako may tungkulin na dapat gampanan. Alam mo naman na nangako ko kay tatay, di ba? Ipagpapatuloy ko yung nasimulan niya sa baryo. Ayoko naman na hindi matupad yun dahil lang sa kagustuhan ko. Wika ni Liam. Ang hirap nga ng sitwasyon mo, manggagamot ka, may tungkulin ka sa baryo. Hindi mo alam kung sinong uunahin mo kapag nagkataon na may pamilya ka na. Tumpak yan pare. Yan ang pinupunto ko sa'yo. Bueno, wala ka bang gagawin? Inom tayo, habang wala pa akong pasyente. Kung usapang alak, aba hindi ako tatanggi dyan. Matapos mag-usap ng magkaibigan, nilabas ni Liam ang isang boteng lambanog at ngumiti sa kaibigan. Mukhang may susukan na naman mamaya pare at lasing na uuwi Pabirong wika ni Liam. Nilapag nito ang bote sa lamesa. Naglabas ng pulutan na adobong manok. Hindi bale ng sumuka, wag lang susuko. Tagay na pare nang matapos tayo kagad. Wika ni Ethan. Nagsimula ng mag-inuman ang dalawa. Ilang sandali ang lumipas ay napadaan sa harapan nila si Nestor. Hindi ito mapakali at para bang gustong kausapin ang magkaibigan. Kagad napansin ni Liam ang kakaibang kilos ng lalaki kaya naman tinawag niya ito. Parang Nestor, kanina pa kita napapansin na aligaga. May problema ba? Tanong ni Liam. Lumapit naman si Nestor sa pwesto ng magkaibigan. Kasi pare, manganganak na si Mrs. Wala pa rin yung magpapaanak kaya kinakabahan ako. Wika ni Nestor. Walang ya pare. Nandito lang naman kaming dalawa Pero hindi ka lumapit dito. Ano ba naman yan? Wika ni Ethan. Bakit mo iniwan yung asawa mo pare?
Alam mo palang manganganak, Diyos mio ka! Wika ni Liam. Kaagad na tumayo ang dalawa. Dinala ni Liam ang mga gamit sa panggagamot at nagtungo ang tatlo sa bahay ni Nestor. Nung mga oras na yon, 5:00 na ng hapon at malapit ng maggabi. Pagkarating nila sa tahanan. Ano na, Nestor? Wala pa rin ba yung magpapaanak sa akin? Ang sakit na ng tiyan ko! Wika ni Nadia, asawa ni Nestor. Teka, sandali nga, tatawagin ko na si Manang Soleng para paanakin yung asawa mo. Wika ni Ethan. Napakamot naman si Liam sa ulo dahil kita niya na hirap na si Nadia. Ako na magpapanak. Hindi nakakayanin pa ni Nadia kung mag-aantay pa to. Ilang sandali na lang lalabas na yung sanggol. Wika ni Liam. Napatingin naman ng seryoso si Ethan sa kaibigan. Sigurado ka pare, babae yan ha, tapos ikaw yung magpapaanak. Tanungin mo muna yung mag-asawa kung papayag sila. Wika ni Ethan. Wala na akong oras para makipagtanungan pa. Nakasalalay dito ang buhay ni Nadia at ng batang nasa sinapupunan niya. Sige na pare, sige na. Gawin mo na pare, panakin mo na yung tawa ko. Nagsimula ng kumilos si Liam. Kaso nga lang, biglang dumating ang magpapaanak. Ilang minuto ang lumipas matapos nun. Napatingin na lamang sa bintana si Liam. Hindi pa rin nailalabas ni Nadia ang sanggol kaya naman nagtaka na ito. Napansin din ng binata. May tao sa labas ng tahanan. Kaya kagad niyang binulungan ng kaibigan. Dito ka lang pare ah. May gagawin lang ako sa labas. Mukhang may hindi imbitadong bisita eh. Wika ni Liam. Tumango lang si Ethan sa sinabi ng kaibigan. Alam niya na ang tinutukoy ng kaibigan. Matapos makapagpaalam kagad na itong umalis. Lumabas ito at dito niya nakita ang isang aswang. Nasa bintana ng bahay malapit kay Nadia. Naglalaway ito. Halatang nababanguhan sa aroma ng buntis. Hanggang sa napansin ng aswang ang presensya ni Liam kaya dali-dali itong umatras. Pare, napadaan lang ako dito, wag mo kong papatayin. Nabanguhan lang ako sa amoy eh. Wala naman akong balak patayin yan eh. Wika ng aswang. Kung wala kang balak na masama, sabihin mo sa akin ang pangalan mo para kung sakaling may mangyari sa mag-ina ikaw ang tutugisin ko. Wika ni Liam. Ako si Joeboy, taga kabilang baryo ako. Wala akong intensyong masama. Wika ni Joeboy. Kung ganon makakalis ka na. Wag na wag ka nang babalik dito. Wika ni Liam. Kagad nang umalis ang aswang. Sa awa ng Diyos ay nalabas na ni Nadia ang sanggol. Nang masiguradong ligtas na sa labas ay bumalik na si Liam sa loob. Pare, tignan mo ang saya nila oh. Teka, saan ka ba galing? Bigla ka nawala ah. Ano bang ginawa mo sa labas? Sabi mo may titignan ka lang. May nakalaban ka no? Tanong ni Ethan. Oo, tama ka pare. May aswang dun sa labas pero napadaan lang daw. Hinayaan ko na lang, wala namang ginawang masama eh. Wika ni Liam. Lumapit sa dalawa si Nestor nang may ngiti sa labi. Pare, ninong kayo ha. Matagal ko na kayong sinabihan. Salamat dahil nandyan kayo ha, handang tumulong. Malusog ang junior ko. Wika ni Nestor. Tinapik naman ng magkaibigan ang balikat ni Nestor. Masaya kami para sa'yo pare, sige na. Uwi na din kami, anong oras na eh. Wika ni Ethan. Nagpasalamat uli ang mag-asawa sa dalawa. Nga pala pare, ito, pasod nyo sa anak nyo ha. Poprotektahan siya niyan sa anumang uri ng elemento. Habang nasa daanan ang dalawa,
napag-usapan nila ang tungkol sa aswang na sinasabi ni Liam. Pare, sigurado ko bang hindi na babalik yung aswang na yun? Baka hindi yun tumupad sa usapan. Mapahamak pa yung pamilya ni Nestor. Tanong ni Ethan. Tumupad man siya o hindi, ang mahalaga alam ko ang mukha at pangalan niya. Mabilis ko siyang matutugis kung sakaling may galawin sila sa baryo natin. Wika ni Liam. Pare, hindi ka ba natatakot sa kanila? At saka ano bang itsura ng mga yun? Hindi pa ako nakakakita eh. Hindi pa man nakakasagot si Liam. Bigla na lang may sumulpot sa harapan nila. Sugatan ito. Kaagad na kumilos ang magkaibigan lalo na nang marinig nila ang sigaw ng isang lalaki. Nang maabutan nila Liam ang aswang ay naghihingalo na ito. Ayan, ganyan. Ganyan ang itsura ng aswang. Nakakatakot pero sanay na ako. Wika ni Liam. Nilapitan nito ang aswang. Napag-alaman na wala ng buhay. Pare, patay na yata ito ah. Anong gagawin natin dyan? Mamaya tayong balikan yan. Wika ni Ethan. Kaagad na kinuha ni Liam ang bangkay ng aswang. Kumuha ng gas. Sinunog ang bangkay. Pare, bukas na lang natin ituloy yung inuman. Inaantok na ako. Ang daming nangyari ngayon. Wika ni Liam. O sige pare, mag-iingat ka ah. Bukas na lang uli. Lingid sa kaalaman ng magkaibigan, ang aswang na kanilang sinunog ay asawa pala ni Juboy. Kitang-kita ni Juboy kung paanong sinunog ang kanyang asawa at kahit nangako ito kay Liam na hindi na siya mangbibiktima ng kahit na sino sa baryo, nang galaiti ito sa galit. Mula ng araw na yon ay nag-umpisa si Juboy na mangbiktima ng mga buntis, sanggol, matatanda at kahit may sakit ay hindi niya pinatawad. Hindi na nito inisip pa ang sinabi sa kanya ni Liam dahil nais itong may pagigante ang asawa. Nung mga panong iyon, umalis naman si Liam sa probinsya dahil ng gabing manganak si Nadia. Tinawagan siya ng isa sa mga kapatid at kinakailangan ng tulong sa Maynila. Dali-dali namang lumuwas ang binata. Hindi sukat akalain ni Liam na ang dating matipuno at malakas na pangangatawan ng kanyang kuya ay bigla na lang nagbago. Kuya, buti nakarating ka. Hindi ko alam yung gagawin eh. Malubha na yung karamdaman ni Kuya Rocco. Wika ni Linden, bunso sa kanilang magkakapatid. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla na lang nagkasakit si kuya? Tanong ni Liam. Napayuko naman si Linden. Hindi ko din alam kuya eh. Umalis kasi ko dito. 1 linggo kami nagbakasyon ng mga kaibigan ko tapos nakatanggap na lang ako ng tawag na nasa ospital daw si Kuya Rocco. Kaya nga umuwi ako kagad para alagaan siya eh. 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Ang laki ng pinayat niya, bumagsak yung katawan niya eh. Pagpapaliwanag ni Linden. Bakit naman inuwi mo kagad siya dito sa bahay? Ano bang sabi ng doktor? Tanong ni Liam. Si kuya kasi yung nagpumilit na uuwi daw siya kaagad. Alam mo naman yan, walang tiwala sa doktor eh. Kaya nga tinawagan kita. Ikaw na ang bahala kuya. Pagpapaliwanag ni Linden. Tumangulang si Liam sa sinabi ng kapatid. Binaba ang mga kagamitan at pinulsuhan ng kapatid. Sa palagay ko kinukulam si kuya. May alam ka ba o may kakilala ka? May nakaaway ba to si kuya? Sa palagay ko wala naman eh. Hindi ko alam kasi nga wala ako dito nung nagkasakit siya. Nagmulat ang mata ng kanyang kuya. Nakatitig lamang ito sa kanya. Natahimik si Liam. Nag-usal ng dasal at hinawakan ang ulo ng kapatid. Ngayon magpakilala ka sa akin. Sino ka?
At bakit mo binibiktima ang taong to? Wika ni Liam. Tumawa lang ang kanyang Kuya Rocco, pero iba na ang boses nito. Bakit naman ako magpapakilala sa'yo? Ang dapat sa kuya mo, mamatay. Wika ng nilalang. Nagulat si Linden sa sinabi nito. Pero si Liam, napangiti dahil kilala niya kung sino ang nanggagambala kay Rocco. Huwag mo sabihing ikaw na naman yan, Kai. Hindi ka ba nadadala? Hindi ba natatapos yung inggit mo? Wika ni Liam. Si Kuya Rocco ay may dating kinakasama na babae. Dating kasintahan ni Kai na isang mangkukulam. Magtatanong pa sana si Liam pero bigla na lang nawalan ng malay si Rocco. Tanda na umalis na rin ang mangkukulam. Kuya, sino yun? At saka bakit mo sinabi yung dating asawa ni Ate Bani? Tanong ni Linden. Ako na ang bahala. Bantayan mo si kuya. Pagbalik ko dito, pangako, mabuti na ang kalagayan niyan. Saan ka naman pupunta, kuya? Baka naman mapahamak ka sa gagawin mo. Huwag ka nang mag-alala basta pag-uwi ko. Ipagluto mo ko ng adobong manok yung gata. Magiinuman tayo nila kuya. Wika ni Liam. Hindi na nakasagot pa ang kapatid. Mabilis na kinuha ang gamit at kagad siyang umalis. Nagtungo ito sa tahanan ni Kai. Alam na ito ni Liam dahil nakita na noon. Nang makarating sa tahanan, laking tuwa ni Liam dahil doon pa rin ito nakatira. Aba ayos ah. Ang tagal nating hindi nagkita. Pero alam mo pa rin ang tahanan ko. Wika ni Kai. Hindi ako pumunta dito para makipag-usap sa'yo. Nandito ako para ipatanggal ang sumpa na nilagay mo sa kuya ko. Wika ni Liam. Tumawa naman si Kai sa sinabi nito. Masyado ka namang mainit, Liam. Dahan-dahan lang, baka magkasakit ka niyan. O hindi kaya naman natakihin ka sa puso sa init ng dugo mo. Wika ni Kai. Wala nang sinayang na oras si Liam. Mabilis na sumugod at sinakal si Kai. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Bawat segundo sa akin mahalaga. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na kung anong gusto mo. Wika ni Liam. Inangat nito pataas ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Kai dahil mas lalong lumakas si Liam. Kahit anong gawin mo, papatayin ko ang kapatid mo. Dahil sa kanya, kung bakit namatay ang mahal ko. Wika ni Kai. Nagulat naman si Liam sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi nananakit ng tao ang kapatid ko. Gumagawa ka lang ng kwento. Wika ni Liam. Hinagis nito si Kai. Ngunit mabilis itong nakatayo. Dumura ito ng dugo at kagad bumawi kay Liam. Hindi nga siya ang pumatay pero dahil sa kanya, nagsakripisyo ng buhay ang mahal ko. Total, gusto nila ang isa't isa. Magsama sila sa impyerno. Wika ni Kai. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Matagal nang umalis ang babaeng yun. Kinuha niya lang ang pera ng kapatid ko. Wika ni Liam. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Namatay si Bani dahil sa kapatid mo. Kaya dapat lang din mamatay siya. Wika ni Kai. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa ang bagay na yan. Hanggat buhay ako, walang pwedeng kumanti sa pamilya ko. Nagsimula nang maglaban ang dalawa. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan ni Liam. Tumama ito sa tiyan ni Kai,
kaya kagad siyang napasukan ng dugo. Hindi naman nagpatalo ang nilalang. Nag-usal ito ng orasyon. Naniga sa kinakatayuan si Liam. Naglabas din ng dugo ang binata. Lumalabo na rin ang kanyang paningin ng mga oras na yun. Pumikit si Liam. Mabilis na kumilos at bumulong sa hangin. Kasunod ng mga dasal na binigkas ni Liam ay lumakas ang ihip ng hangin. Bigla na lang dumilim ang paligid. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Kai. Unti-unti itong umaatras palayo sa kanya. Masyado ka namang mainit. Eto na. Tatanggalin ko na yung sumpa. Tumigil ka na. Sinusubukan lang kita eh. Wika ni Kai. Nagsimula na itong mag-usal ng dasal. Naramdaman ni Liam na inaalis niya na ang sumpa. Nang maalis na ang sumpa ay tumalikod na si Liam. Ngunit bigla na lang sumugod si Kai. Kaya naman walang nagawa ang binata kung hindi patayin na ang mangkukulam. Hinawakan niya ito sa ulo. Walang pag-aalinlangan na binali ang leeg nito. Nang matalo ang nilalang, sinunog ni Liam ang tahanan nito kasama ang bangkay. Matapos ang inkwentro, bumalik si Liam sa tahanan ng kuya. Niyakap ito ng maigpit ni Linden. Kuya, ayos na po uli si Kuya Rocco. Nakakapagsalita na siya uli oh. Wika ni Linden. Maliligo lang ako. Magluto ka na at iinom tayo. Kailangan ko din kaagad umuwi ng probinsya. Iba ang nararamdaman ko. Wika ni Liam. Tumango lang si Linden at hindi na nagtanong pa. Matapos maligo ay bumalik na ito sa hapag. Kuya, kung ayos lang sa'yo, pwede ko bang malaman yung ginawa mo? Tanong ni Linden. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita naiintindihan, linawin mo. Yung kay Kuya Rocco po, paano mo napagaling? At saka paano mo nalaman kung sinong may gawa nun sa kanya? Tanong ni Linden. Hindi na mahalaga yon, ang importante. Maayos na ang kalagayan ni Kuya. Wika ni Liam. Matapos ang pag-uusap ng dalawang magkapatid, kumain ito at nag-inuman. Hindi naman masyadong uminom si Rocco dahil hindi pa sobrang ayos ng pakiramdam nito. Kinabukasan, binigyan ni Liam ng pangontra ang kuya at bumalik na ng probinsya. Pag-uwi, maraming nagbago. Sinalubong kagad siya ni Ethan. Pare, saan ka ba nagpunta? Maraming nangyari dito sa atin. Kumalat ang balita na may aswang na pumapatay sa mga kabaryo natin, bata man o matanda. Ikaw lang yung inaasahan namin, saan ka ba nagpunta? Wika ni Ethan. Inasikaso ko kasi yung kapatid ko eh. At saka bukas na ang karawan mo, di ba? Anong ganap? Pagkatapos ng karawan mo, saka natin tugisin yung sinasabi mo. Wika ni Liam. Aba, ayos ah. Buti hindi mo nakalimutan. Siyempre hindi mawawala yung alak sa konting salo-salo, pero pare, seryoso ko ah. Yung aswang na kumakalat dito, kailangan mo yung pigilan. Huling wika ni Ethan. Tumango na lamang si Liam. Dala ng pagod sa biyahe ay nagpahinga muna ito. Iniisip kung sino ang maaaring salarin ng pag-atake sa kanilang baryo. Habang maimbing na natutulog, nakarinig si Liam ng malakas na kalabog sa bubong. Kaagad napatayo si Liam. Sinilip ang labas pero wala itong nakita. Inisip ni Liam na maaaring pusa o ibon lang ito. Kaya naman bumalik siya sa pagtulog. Kinabukasan kaagad nagpunta sa bahay ng kaibigan si Liam. Nakita niya si Ethan na abala sa pagluluto. Kaya naman tinulungan niya ito. Ilang oras ang lumipas. Inilagay na ang mga handa sa lamesa. Isa-isa nang dumating ang mga bisita.
Nagbihis na muna ang magkaibigan dahil pawis na pawis sila. Pagkabalik ni Liam, marami ng tao sa lugar. Naging alerto naman si Liam. Pinagmasdan niya ang buong paligid. Lumapit ang isang matandang lalaki sa isang putahe at nilawayan ito. Nagtaka si Liam. Kaya naman kagad na nilapitan niya ang ulam nang makaalis ang matanda. Nagsimula ng mag-orasyon si Liam. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga malalaking uod sa ulam, kaya kagad niya itong pinatapon. Nakita naman ni Ethan ang ginawa ng kaibigan kaya kagad niya itong nilapitan. Pare, pasensya na ha. Kung sa tingin mo kabastusan yung ginawa ko. Nilawayan ng matanda na yun yung ulam. Halika, ipapakita ko sa'yo. Wika ni Liam. Dinala ang kaibigan at pinakita ang ulam. Mabuti na lang pare, mabilis yung mata mo kundi maraming napahamak dito. Wika ni Ethan. Tumango lang si Liam. Nag-umpisa ng mag-inuman ang mga ito. Ilang sandali pa, isang matipunong lalaki ang sumali sa inuman. Nakilala kagad ito ni Liam. Walang iba kung hindi si Juboy. Tinitigan ni Liam ang aswang. Laking pagtataka nito. Tila ba hindi ito nakikita nila Ethan? Pero isinawalang bahala na lang ito ni Liam. Nag-intay siya ng pagkakataon upang hindi magulo ang kaarawan. Hindi naman nalasing si Liam, kaya alam nito ang ginagawa. Pare, alis na ako ha. Maghahating gabi na. Sige pare, hatid ka na namin para siguradong makauwi ka ng ligtas. Ayaw pa sanang pumayag ni Liam, pero makulit si Ethan. Kaya wala na itong nagawa kung hindi magpatid. Habang naglalakad, bigla silang hinarang ng malaking baboy ramo sa daanan. Para bang nawala ang tama ng alak ng mga ito, kaya kagad nagsipagtakbuhan ang kasama ni Liam. Samantalang si Ethan ay nawalan ng malay. Napailing na lamang si Liam sa inastan ng mga kasama. Kahit na sa baboy ramo ka pang anyo, kilala kita, Juboy. Ikaw din yung matandang lalaki kanina. Wika ni Liam. Marunong sana akong tumupad sa usapan Kaso lang pinatay mo yung asawa ko. Wika ni Juboy. Asawa mo ba yung sinunog namin? Hindi kami ang pumatay sa kanya. Nakita lang namin yung bangkay niya. At para hindi magkaroon ng takot ang mga kababaryo kaya ako sinunog. Wika ni Liam. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi mo na mababago ang isipan ko. Wika ni Juboy. Ang kulit naman ito. Bakit ba ako magsisinungaling? Bahala ka kung anong nasa isipan mo. Pero hindi ko hahayaan na may gambalain ka ba. Alam kong dadating ka kaya hindi na kita hinanap. Sumugod ang nilalang. Kinalmot ang pisngi ni Liam. Kagad itong dumugo dahil sa talim ng kuko ng aswang. Nag-usal ng dasal si Liam sabay hawak sa mutyang tangan. Mabilis sa sumugod. Sinuntok ang aswang kaya tumilapon ito paitaas. Sinipa ito ni Liam. Napasukan ng dugo ang aswang. Sa bawat pag-atake ni Liam, kanya-kanyang ilagan ang ginagawa ng dalawa. Pero nagkamali ang nilalang ng hakbang, kaya naman napuruhan siya ng kalaban. Nang makakuha ng pagkakataon si Liam, pumwesto siya sa likuran ng aswang. Walang pagdadalawang isip na binali ang leeg nito. Matapos ang labanan, sinunog niya ang katawan nito at binuhat ang kaibigan. Kinabukasan, nang magtanong ang mga nakakita, sinabi na lamang ni Liam na malikmata ang mga ito. Wala silang nasalubong na kahit anong nilalang. Dala lamang ng alak
kung ano ang kanilang nakita. Matapos ng kaganapang iyon, wala nang nanggambala sa baryo, pero hindi nagpakampante si Liam. Isa siyang manggagamot, isang albularyo, at habang tumutulong siya sa kapwa, patuloy na nakabuntot sa kanya ang peligro ng mga elemento at nilalang. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay tungkol sa Serohano. Ito'y dating kwento na mga kabayan na ninarrate ko uli. Iniba ko yung atake ng narration dito. Kung sakaling napakinggan na, pwedeng i-skip ang kwento. Ayoko lang mag-upload ng mabibitin kayo. Gusto ko saktong 1 hour eh. Huwag na mag-comment kung sakaling napakinggan na, i-skip na lang ang kwento. Yan lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bisoy. Walang eksaktong taon. Magallanes Negros Occidental. Nang mga panong ito, naninirahan sa liblib na baryo ng Magallanes itong si Bisoy. Nagtatrabaho ang binata sa isang hasyenda bilang tagapangalaga ng taniman ng mangga. Kasama nito ang kaibigang si Pablo na mula naman sa probinsya ng Siquijor. Bagaman matalik na magkaibigan, misteryoso para sa kanya ang pagkatao ng kaibigan. Madalas itong nag-iisa at kung hindi kakausapin ni Bisoy ay hindi ito magsasalita. Pansin din ng binata ang mga suot nitong kwintas at kung ano-ano pang abubot sa katawan. At ang mas nakakapagtaka, ang ginagawa nitong tila ritual tuwing hapon matapos magtrabaho. Nagpupunta ito sa pinakagitna ng taniman, lumuluhod sa pinakamalaking puno ng bangga upang magdasal at mag-alay ng kung ano-ano. Ilang beses na itong nasaksihan ni Bisoy. Ngunit hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob upang magtanong kung para saan ang ginagawa ng kaibigan. May mga araw ding hindi ito nagpupunta sa taniman para magtrabaho. Lalo pa pag huling Biyernes ng buwan. Nananatili ito sa tahanan ng walang ginagawa. Kung minsan ay nakatulala lang sa altar nila sa bahay. Tay, di ba kayo pong nagdala dito kina Mang Carbo at Pablo? May alam po ba kayo tungkol sa kanila? Ang weirdo lang kasi. Matagal na kaming magkaibigan pero hindi ko pa rin malaman kung anong meron sa mga taong yun. Alam mo anak, hindi ko din gaanong kilalang mag-amay. Pero may mga naririnig akong sabi-sabi na may alam daw sa lihim na karunungan ng mga yan. Lihim na karunungan. Ano naman po yun? Ngayon ko lang ata narinig yung salita na yan eh. Yun yung karunungang may kinalaman sa mga, agimat, orasyon, mga dasal, at kung ano-ano pa. Basta, hindi ko din gaanong mapaliwanag sa'yo kasi sa totoo lang, wala din naman akong alam sa mga ganong bagay anak. Kagad na itong nagpaalam dahil tanghali na. Kailangan nilang maglagay ng mga pataba sa mga mangga. Matapos kumain, umalis na din si Bisoy. Iba ang trabaho nito kung ikukumpara sa ama. Dahil silang dalawa naman ni Pablo ang nangangasiwa sa pagpapatubig at irigasyon ng buong taniman. Dinaanan nito sa tahanan si Pablo bago tumuloy sa pump house. Pagkarating ng dalawa, kagad pinaandar ng binata ang malaking makina panghigop ng tubig sa ilog. Ngunit ilang minuto lang ang nakakalipas. Simula nang paandarin ito ni Bisoy, mahina pa din ang tubig na dumadaloy sa mga tubo. Pablo, dito ka muna ah. Titignan ko lang muna yung mga tubo sa ilog. Baka nakalutang na eh. Hindi naman nagsalita si Pablo. Sa halip ay pinatay nito ang makina.
tinignan kung may sira ba ang mismong bomba. Narating na ni Bisoy ang ilog at wala naman itong nakitang problema sa mga tubo. Nagpa siya itong bumaba sa tubig upang tignan kung may mga nakaharang sa pinakadulo ng tubo. Laking gulat nito nang may kung ano siyang nakapa. Dahan-dahan itong inangat. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil patay na katawan ng isang tao ang tumambad sa kanya. Napasigaw si Bisoy na kaagad namang narinig ni Pablo. Dali-daling pumunta ang binata sa kinaroroonan ng kaibigan upang tignan kung ano ang nangyayari. Anong problema, Bisoy? Sino ang taong yan? Hindi ko din alam, Pablo eh. Halika, tulungan mo akong... Hindi na natapos ng binata ang sasabihin dahil nakita nitong wakwak ang tiyan ng bangkay. Wala na ang mga lamang loob. Halos masok din si Bisoy dahil sa masangsang na amoy ng bangkay. Matapos maiahon sa pangpang, kagad tinawag ng binata ang ama at ang namamahala ng manggahan. Kinilala nito ang bangkay na isa sa kanilang mga gwardya. Ayon dito, 2 araw na itong hindi pumapasok at wala din ito sa kanilang tahanan. Maging ang asawa't anak nito, hindi rin alam kung saan siya nagpunta. Ano kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Julio? Kawawa naman yung mga anak niyang naiwan. Kawawa yung pamilya niya. Nilapitan nito ang bangkay at inusisa ang sugat. Maliban sa wakwak ang tiyan, may kalmot din ito sa braso na tila gawa ng isang mabangis na hayop. Tumayo si Mang Pablo at laking pagtataka ng mag-ama dahil bigla itong naglakad pa uwi nang walang sabi-sabi. Kita mo na, tay. Di ba sabi ko sa'yo, napaka-weirdo talaga ni Pablo. Ano kayang problema niyan? Oo nga anak, pero sa tingin ko, mukhang may alam ang kaibigan mo sa mga nangyayari. Hayaan mo na lang muna siya. Antayin natin. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Maaaring sila yung pumatay kay Mang Julio? Ano ka ba naman bata ka? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng trabaho natin, puntahan natin sila dun sa bahay. Magtanong tayo kung anong nangyayari. Pagsapit ng hapon kagaya ng napag-usapan, pinuntahan ng mag-ama si Pablo. Nakita nito ang tatay ng binata na naglalagay ng mga matutulis na bagakay. Naroon ito sa paligid ng tahanan. Samantalang si Pablo naman, nagsasabit ng baging ng makabuhay sa mga ginawang bakod ng ama. Paring Nestor, magandang hapon sa inyo. Mukhang abala kayo sa mga ginagawa ah. Ano bang problema? Oh, paring Simon. Ikaw pala eh. Napadalaw ka. Eh, wala naman. Napadaan lang. Nabalitaan mo na ba yung pagkamatay ni Julio? Yung bantay sa manggahan? Oo. Si Pablo ang nagsabi sa akin. Kaya nga naglalagay kami ng bakod gayon eh. Teka. Ano naman ang kinalaman ng kamatayan ni Julio sa paglalagay niyo ng mga bakod? Nagpalinga-linga sa paligid si Mang Esteng. Pinapasok sa tahanan si Mang Carbo at Bisoy. Maging si Pablo ay sinabihan ding itigil sandali ang ginagawa. Pagkarating sa loob ng tahanan, saka ito nagsimulang magkwento. Hindi pangkaraniwan ang pagkamatay ni Julio, paring Simon. Hindi mo ba nakita ang mga sugat niya? Hindi gawa ng pangkaraniwang tao o mabangis na hayop. Tama si tatay. Aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ni Mang Julio.
Kaya kailangan nating mag-ingat. Nanlaki mga mata ni Mang Carbo at Bisoy sa sinabi ng mag-ama. Teka, anong aswang? Paano mo nasabing aswang yung may gawa nun, Pablo? Wala ka namang ebidensya. At saka aswang, naniniwala pa kayo sa ganun? Alam ko ang bakas na iniiwan ng mga aswang. Maraming beses na namin silang nakasagupa. Kahit nung daroon pa kami sa pinagmulan naming probinsya. Nasa inyo kung paniniwalaan nyo mga sinasabi namin o hindi. Nagiging maingat lang kami. Kung aswang nga yung may gawa, saan naman ang gagaling yun? Wala naman akong kilalang nababantog na aswang sa lugar natin. At saka, totoo ba yun? Hindi ko din masasabi pare. Pero isa lang ang alam ko. Dayo ang aswang na yon. Masyado siyang maingat. Ni hindi matunto ni Pablo ang kanyang mga bakas. Lalong nahiwagaan ang mag-ama sa mga sinabi ni Mang Esteng. Kaya hindi na napigilan ni Bisoy ang sarili. Tinanong nito ang mag-ama tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Pwede niyo bang sabihin sa amin kung ano talaga kayo? Pasensya na po sa tanong ko ha. Nawiwirdoan na kasi ko eh. Napangiti si Mang Esteng. Kagad namang naupo si Pablo sa tapat ni Bisoy. Isa kong Serohano sa pinanggalingan naming probinsya. At tama ang sinabi ni Pablo. Hindi lang isang beses kami nagkaroon ng engkwentro sa mga aswang. Halos araw-araw ng buhay na ginawa ng Diyos. Mga kagaya nila ang nakakalaban at nakakasalamuha namin. Kaya kami sumama kay Mang Carbo dito sa lugar dahil gusto naming magkaroon ng normal na buhay kagaya ng karamihan sa mga tao. Hindi ko man lubos na uunawaan ang pagkatao niyong mag-ama. Pero nararamdaman ko, mabuti kayong tao, kaya sinama ko kayo dito. Wala ako sa lugar para husgahan kayo pare. Kaibigan mo ako at malaki ang tiwala ko sa iyo. Pinaliwanag din ni Mang Esteng ang totoo nilang pagkatao at kung ano ang ginagawa ng Serohano. Ang mga Serohano, uri ng manggagamot na ang kadalasang kargang gamit ay mga panglaban, kagaya ng mutya ng palos, mutya ng kidlat. May ilang Serohano din ang nagtatangan ng mga medalyon na kagaya ng San Benito, Sator Coronados, Infinito de Deus bilang kontra tigalpo o panglaban. Bisoy, kung nakikita mo ko na palaging nagdarasal sa malaking puno tuwing hapon, yun ay dahil kailangan kong pakainin ng dasal ang mga alaga kong mutya. Hindi ako nababaliw. Kailangan ko siyang gawin para pangalagaan ang mga tangan ko. Sabay pakita ng kanyang mga suot na mutya. Isa-isa nitong pinaliwanag sa binata kung ano ang mga ito at para saan gagamitin. Hindi ko maintindihan, Pablo. Pero astig. Hindi ko akalaing totoo pala yung mga kagaya nyo. Dati sa radyo ko lang naririnig yung mga ganyan eh. Manghang-mangha si Bisoy sa mga kwento ng mag-ama. Nakalimutan nila ang oras. Naku, mukhang kailangan na naming umuwi pare. Hindi ko na malayan yung oras. Madilim na pala. Aba oo nga ano. Pablo, samahan mo sila pa uwi. Delikado ang daan at magdala ka ng itak. Pangproteksyon kung sakali. Matapos ay kaagad nang lumakad si Mang Carbo kasama si Pablo. Wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa marating nila ang tulay na kahoy, kailangan nilang tumawid bago marating ang tahanan ni Mang Carbo.
Biglang huminto sa paglalakad si Pablo. Hinawakan ang kanyang suot na mutya. Narinig ito ni Bisoy na nag-uusal ng kung anong mga salita. Hindi ito maintindihan ng binata. Ngunit tila umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang bawat katagang binibitawan ni Pablo. Matapos mag-usal, hinawakan ni Pablo ang kanyang itak. Sinabihan ang mag-amang umatras. Bagaman hindi nakikita ni Bisoy ang posibleng kalaban, ramdam nito ang presensya dahil nananayo ang mga balahibo sa katawan. Anong nangyayari? Bakit parang kinikilabutan ako? Pablo, ano to? Tanong ni Bisoy. Normal ang pakiramdam na yan. Lalo na kung may aswang sa paligid. Huwag kayong lumayo sa akin dahil malapit lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy at napadikit sa kaibigan. Dahan-dahang naglakad ang tatlo papunta sa kabilang bahagi ng ilog. Pagkatawid ng mga ito sa kabilang pangpang, napansin ni Bisoy ang dalawang puno ng kawayan nasa magkabilang bahagi ng daan. Nagtatagpo ang dalawang dulo nito sa itaas. Unti-unting yumuyuko. Parang haharangan ang daanan. Nandito na siya. Maganda kayo. Isang malaking aso ang nagpakita sa kanilang harapan. Umangil ito habang panay ang tulo ng laway. Anong nilalang yan? Halata ang takot sa boses ni Bisoy ng mga sandaling iyon. Hindi din ito makahakbang dahil biglang nanghina ang tuhod. Huwag kang magpapadala sa takot, Bisoy. Lalong lumalakas sa mga yan kapag naaamoy nilang natatakot ka. Madaling sabihin para sa iyo, iho. Pero sa mga kagaya naming pangkaraniwang tao, normal lang naman siguro na matakot, diba? Hinarap ni Pablo ang dalawa at pinakalma. Ipinikit ang mga mata. Pinaglakad ng diretsyo. Huwag pansinin ang anumang ingay na maririnig sa paligid. Humawak ang dalawa sa balikat ng binata at patuloy na naglakad. Ramdam ni Bisoy ang mahinang ihip ng hangin. Dinig nito ang pag-angil ng nilalang na unti-unting lumalapit sa kanila. Mang Carbo, Bisoy, kapag sinabi kong takbo, tumakbo kayo ng mabilis at wag na kayong lilingon. 1, 2, tak! Hindi pa man natatapos ni Pablo ang bilang. Bigla nang kumaripas ng takbo ang dalawa. Nagpaiwan ang binata para sagupain ang aswang. Nang bagyang makalayo, pinili ni Bisoy na lingunin ang kaibigan. Laking gulat nito nang makitang nakikipagbuno ang binata sa isang lalaking walang saplot. Kumikinang ang katawan nito na para bang punong-puno ng langis. Nang mga sandaling iyon ay hawak-hawak ng nilalang ang kamay ni Pablo. Nakahiga ito sa lupa. Hindi magawang kumilos ng binata dahil nakadagan sa kanya ang nilalang. Hanggang sa bigla na lang lumitaw mula sa kabilang tulay si Mang Esteng. Hinagisa ng asin ang nilalang, dahilan para mabitawan nito si Pablo at magawang bunutin ang itak. Nang makatayo, dali-daling sinugod ng binata ang aswang at inundayan ng taga. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito napuruhan. Dali-daling pumasok sa masukal na gilid ng daan ang nilalang. Sinubukan nitong habulin si Pablo. Naiwan sa daanan si Mang Esteng. Nakagad namang nilapitan ni Bisoy at Mang Carbo. Teka,
bakit nandito pa kayo? Hindi nyo ba alam na delikado kayo? Nakatakas ang nilalang at malamang namarka niya kayong dalawa. Ilang sandali pa ay lumabas si Pablo mula sa gubat. Nagulat ito nang makita ang mag-ama. Bisoy, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabihan ko kayo na tumakbo at huwag nang babalik? Teka, bakit ba galit na galit ka? Pasensya na. Hindi kami nakalayo eh. Kaya nang makita kong ayos na yung lahat, bumalik kami. Pero teka, ano ba kasi yung nilalang na yun? Sa susunod ko na ipapaliwanag. Bilisan niyo. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito. Paniguradong babalik ang nilalang. Dali-daling tumakbo ang apat papunta sa tahanan ni Mang Carbo. Kami lang ni Bisoy ang nakatira dito dahil nasa bayan yung asawa ko eh. Ngayon, sabihin niyo sa amin yung totoo. Ano ba kasi yun? Ano bang nilalang yun? Ang tawag sa nakalaban ni Pablo kanina ay bagat. Isang uri ng aswang na sa gabi ng bibiktima. Ngunit ang nakakatakot sa pagpapakita ng nilalang na yon ay ang katotohanan kung may isang bagat. Malamang may malaking kawan ng mga aswang sa paligid. Kaunting kaalaman. Ang mga bagat ay uri ng aswang na nananalakay kapag gabi. Kadalasan silang matatagpuan sa mga sangangdaan o hindi naman kaya sa mga tulay na malimit daanan ng mga tao. Pinipili nila ang mga bibiktimahin, kagaya ng mga may hina, buntis, o hindi kaya naman mga bata. At sinasabi ding sa oras sa may magpakitang bagat sa lugar, paniguradong maraming aswang ang naninirahan sa paligid. Balik tayo sa kwento. Paano niyo nasabi na maraming aswang dito? Nakakasigurado ba kayo? Pare, kagaya ng sinabi ko sa'yo, buong buhay ko, aswang at kung ano-ano pang nilalangang pinag-aaralan ko. Kaya alam namin ang kilos ng bawat lahi nila. Hindi lalakad ng mag-isa ang bagat. At kung nabiktima nila kayo, paniguradong marami pa ang susunod. Kung ganun, delikado para sa inyong umuwi pa. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Sandali lang, maghahanda ako ng hapunan. Talagang magpapalipas kami ng gabi dito dahil delikado para sa inyong mag-ama ang maiwan ng walang proteksyon. Kaya bilisan mo na magsaing. Nagutom ako sa nangyari kanina eh. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Kaagad na ding tumuloy sa kusina. Nagluto ito. Habang nag-aantay, napag-usapan ng mga ito ang nangyari. Ang buong akala ko, magkakaroon na tayo ng simpleng buhay dito. Pero mukhang tama ang lolo Anoy mo, Pablo. Mukhang hindi na mawawala sa atin ang marka ng mga aswang. Napabuntong hininga ang binata. Napagtanto nito ang sinabi ng ama. Mukhang ang wala tayong magagawa tay. Kaya nga sinabi ko din sa sarili ko, lalaban ako hanggat makakaya ko. Mula naman sa kusina ay sumingit ng tanong si Bisoy. Pero teka, may paraan ba para mapigilan sila? Napalingon si Pablo at tumugon. Meron, pero masyadong delikado. Kailangan matunto natin ang kanilang lungga at doon sila tatapusin bago pa man makapagpalit ng balat. May hina ang mga bagat sa araw. Tumango si Bisoy at muling nagtanong. Paano naman natin malalaman kung saan yung lungga nila? Sa pagkakataong ito, si Mang Esteng ang sumagot. Isang daan na tinatahak ng mga bagat
Kung saan sila dadaan paglabas ng lungga, doon din sila dadaan pag bumabalik sila. Pero mahirap matunto ng mga daan dahil sila lang ang tanging nakakakita nito. Napagtanto ni Bisoy na imposibleng mahanap ang kuta ng mga aswang. Ngunit may naisip itong paraan. Kabisado kong pasikot-sikot na mga gubat dito sa baryo. Alam ko kung ano yung mga talagang nandoon na at kung ano yung bago sa paningin ko. Kaya naisip ko na suyurin natin ang gubat o hindi kaya naman abangan natin ang isa sa kanila. Magandang naisip mo. Pero paano natin susugurin ang mga yon? Isa pa nga lang, nanginginig na yung tuhod mo eh. Ano pa kaya kung buong kawan ng mga gutom na bagat ang makakasagupa natin? Biglang napakamot ng ulo si Bisoy. Dahil hindi nito maipaliwanag ang takot na nararamdaman kung sakaling makakarap nila ang bagat. Sa ngayon, ang pinakamahalaga, hindi na muna dapat nating alalahanin ang tungkol sa kanila. Siguradong may paraan para talunin o hindi kaya naman palayasin sila sa bayang ito. Mag-aantay lamang tayo ng tamang pagkakataon. Huwag tayong magmadali. Dahil isang maling galaw lang, maaari tayong mamatay. Kinabukasan maagang nagpaalam si Mang Esteng. Ngunit bago ito umalis ay binili na nito sina Bisoy na huwag magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. Nangako din si Pablo na babalik pagsapit ng hapon upang turuan ang mag-ama sa mga dapat gawin. Kaagad naman nag-ayos si Bisoy upang pumunta sa trabaho. Naalala nitong ngayong araw ang pagpapaani nila ng mangga. Toka-toka ang anihan. Nataong sa tanimang binabantayan nilang dalawa ni Pablo ang simula ng pag-aani. Maraming tao ang nakikidayo upang magtrabaho sa manggahan sa ganong panahon. Maging ang mga tagalabas ng bayan ay nakakarating sa lugar. Dahil bukod sa perang ibinabayad sa kanila, pwede ding mag-uwi ng mga hinog na mangga. Kadalasang kilala na ni Bisoy at Pablo ang mga nakikidayo. Ngunit ng mga oras na yun, may ilang katao silang nakita at hindi pamilyar sa kanila ang mga ito. Ngayon ko lang nakita yung tatlong yun ah. Ay no, yung sa bandang dulo. Panay nga yung tingin yan sa atin eh. Naaalala mo ba yung mga yan, Pablo? Hindi pare. Siguro kasama lang yan ng mga namimitas. Wag mo na masyadong pansinin. May nararamdaman kasi ko eh. Parang malakas yung kutob ko na sila yung hinahanap natin. Napakunot ang noo ni Pablo sa sinabi ng kaibigan. Sandali lang pare ha. Paano mo naman nasabi yun? Hindi porket dayo aswang na. Pero pwedeng tama ka eh. Isang paraan lang para malaman. Kunin mo sa kubo yung garapo ng asin. Dali-dali namang lumakad si Bisoy. Pagbalik nito, dala niya ang isang garapon ng asin. Kumuha naman ng maliit na kutsilyo si Pablo at pasimpleng naglakad papunta sa tatlong kalalakian. Pagkarating doon, naupo ang binata sa tabi ng mga kaing puno ng mangga. Kumuha ito ng isang peraso. Kagad niya itong binalatan at sinawsaw sa asin. Hindi ba bawal kumain ng mangga dito? Baka mapagalitan ka! Huwag kang maingay. Nangangasim ako eh. Eto, tikman mo. Sabay abot ng isang hiwa ng hilaw na mangga. Naglagay din siya ng asin sa palad. Laking gulat ng binata nang bigla itong nagalit. Pinagmasdang mabuti ni Pablo ang palad ng lalaki. Napangiti ito dahil kitang-kita niya ang pagkapaso ng balat mula sa asin.
Mabilis na tumakbo ang binata pabalik kay Bisoy na kunwari ay natakot na saktan ng lalaki. Ano? Tama ko, di ba? Aswang nga sila, ano? Wika ni Bisoy. Oo pare, tama ka nga. At mabuti na isip mo yun, no? Sa ngayon, tandaan mo ang pagmumukha ng tatlong yan. Paniguradong may dahilan sila sa pagpunta dito. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang dalawa. Laking gulat ng mga ito dahil biglang nawala ang tatlo. Mukhang wala nang pag-asang masundan natin yung mga yun, pare, ah. Ayun, oh. Bigla na lang nawala. Hindi kailangang makita sila para masundan. Nag-iiwan ng mga baka sa mga bagat, kaya kahit papano, kaya kong matunton ang kanilang dinadaanan. Matapos ang trabaho, kagad nagtungo ang dalawa sa tahanan ni Mang Esteng. Naroon din si Mang Carbo. Naghahanda ang mga ito sa susunod nilang gagawin. Nakahanda na ang lahat, Pablo. Sa palagay ko, kailangan mo nang ihanda si Bisoy. Dahil kayong dalawa ang susugod sa kuta ng mga aswag. Mag-aabang lang kami sa labas. Masyado na kaming matanda para sa bakbakan eh. Nga pala Bisoy, may gusto kong ibigay sa'yo. Sabay suot ng kwintas kay Bisoy. Ano po to, Mang Esteng? Mutya ng sibukaw ang isang yan. Umiinit sa tuwing may aswang sa paligid, kaya wag mong iaalis sa katawan mo. At ito naman isuot mo. Habak de bala. Mula yan sa mga kaibigan kong Antingeros del Negros. Nakilala ko sila doon sa bayan ng La Carlota. Mutya ng sinukuha ng isang yan. Hindi malalapitan ng mga aswang. At sa oras na galawin kanila, paniguradong magre-rebuelta ang mga gamit na yan. Pero hindi ngayon ang tamang panahon para sumalakay tayo. Paniguradong alerto sila dahil sa nangyari. Kailangan lang nating makumpirma ang kanilang kinaroroonan. Mag-aantay tayo ng tamang panahon para tuluyan silang ubusin. Ginugol ni Pablo ang gabing iyon upang turuan ng mga pamamaraan sa pagpatay ng aswang si Bisoy. Hindi naman nahirapan ng binata dahil mabilis makakuha ng kaalaman ang kaibigan. At habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga kalaban, isang malakas na ungol ang kanilang narinig. Mukhang hindi na natin kailangan hanapin pa ang kanilang kinaroroonan pare. Kusa na silang lumalapit sa atin. Habang pinakikiramdaman ang paligid. Bakit, Pablo? Aswang bang may gawa ng ingay na yun? Ano ka ba naman pare? Ano pa ba sa tingin mo ang tinutukoy ko? Maganda ka na. Susundan natin siya. Nagdadalawang isip pang sumama si Bisoy. Ngunit wala na itong magawa dahil nasa labas na ang kaibigan. Sinusundan lang ni Bisoy si Pablo habang pinakikiramdaman ang binigay na mutya ni Mang Esteng. At habang papalayo sila sa tahanan ng kaibigan, unti-unti nitong nararamdaman na umiinit ang mutya. Pablo, parang kakaiba yung pakiramdam ko sa mutya, ah. Umiinit eh. Di ba sabi ni Manong, kapag may aswang sa paligid, umiinit to? Oo pare, nararamdaman mo siya. Huwag ka lang magpapalata na alam mo na. Pag sinabi kong dumapa ka, gawin mo. Bigla nitong sinabihan ng kaibigan na dumapa. Mula sa likod ng dalawa, tumalon ang isang malaking nilalang. Hindi ito gaanong maaninag ni Bisoy dahil napakadilim ng paligid at tanging ang liwanag mula sa buwan lang ang nagsisilbi nilang ilaw. Dali-daling tumayo ang dalawang binata. Bumunot ng itak ang mga ito.
Nag-antay ng susunod na gagawin ng aswang. Kagaya ng inaasahan, tumakbo ang nilalang at dali-dali itong sinundan ng dalawa. Pumasok ito sa masukal na bahagi ng gubat papunta sa bangin. Biglang napahinto ang dalawang binata. Nakita mula sa kinakatayuan nila ang tumpok na mga kubong iniilawan ng sulo. Hanggang dito na lang tayo pare. Nakikita mo ba yung mga bahay na yan? Diyan sila naglulungga. Kaya tara na. Kailangan malaman nila tatay ang nakita natin. Matapos ay dali-dali nang bumalik ang dalawa. At sakto namang papaalis si Mang Esteng nang dumating sila sa tahanan. Saan ba kayo nagpunta? Pablo, muli ka na namang sumaway sa mga utos ko. Pasensya na po tay. Pero hindi naman nasayang ang pagod ko. Nahanap namin ang pinaglulunggaan ng mga aswang. Ay nako, kahit na. Paano kung napahamak kayong dalawa doon? Alam ko po yun tay. Kaya pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Pinagbawalan ni Mang Esteng na lumakad mag-isa si Pablo. Dahilan para maantala ang kanilang pagsalakay sa kuta. Hindi mapakali si Pablo dahil inakala niyang ito na ang pagkakataon para tuluyang matapos ang kanilang problema. Ngunit napagtanto nito na kahit maubos pa nila ang mga aswang doon sa lugar, alam nilang may darating pang iba. Hindi ko alam kung paanong aalisin ang marka ng aswang sa akin. Habang buhay nila kaming susundan dahil dito Sabihin mo nga sa akin pare, paano bang napunta sa'yo yung marka ng aswang na yan? At dahil walang magawa ang dalawa, pinili na lang nila Pablo na isalaysay ang totoong nangyari sa kanilang ama nung nasa Siquijor pa sila. Bata pa nang mangyari ang sakuna sa kanilang pamilya. Sinalakay ng mga rebelde na naging dahilan ng kamatayan ng ina at kapatid ni Pablo. Dahil sa kaganapang iyon, isinumpa ni Mang Esteng na gaganti siya sa mga pumatay sa kanyang mag-ina. Kaya humingi ito ng tulong sa isang aswang. At bilang kapalit, minarkahan nito si Pablo na noon ay isa pa lamang sanggol. Ayon sa aswang, kukunin nito ang bata sa oras na sumapit ang wastong edad. Dumating ang panahong iyon, ngunit hindi pumayag si Mang Esteng at gamit ang pinagkaloob na lakas, pinatay nito ang aswang na nagmarka sa kanyang anak. Bago pa man malagutan ng hininga ang aswang, isinumpa nitong hahabulin ng lahat ng lahi ang binata kahit saan man siya magpunta. Kaya naman pala. Ngayon mas nauunawaan ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Sige, sasamahan kita kaibigan. Kahit anong binabalak mo, hindi kita iiwan. Maraming salamat Bisoy pero hindi ko maaaring suwayin ang utos ni tatay. Ginagalang ko ang mga desisyon niya. Mas mabuti nga sigurong maganda na lang tayo at mag-antay na sumugod sila sa atin. Nanatiling gising ang dalawa hanggang sumikat ang araw. Laking pasasalamat naman ni Mang Esteng na walang nangyaring kakaiba ng gabing iyon. Alam kong wala kayong tulog kagabi. Kaya maiwan kayong dalawa dito at magpahinga. Kami na ni pare ang bahala sa manggahan. Sumang-ayon naman ang dalawang binata dahil kampante ang mga itong ligtas ang dalawang matanda. Gabi kung sumalakay ang mga bagat, kaya wala silang dapat ipag-alala. Kaso nga lang ito ang kanilang malaking pagkakamali. Lingid sa kaalaman ng dalawang binata na may masamang mangyayari sa kanilang mga ama.
Pagsapit ng hapon ay nagising si Bisoy. Napansing hindi pa nakakauwi ang dalawang matanda. 5:00 na ng hapon ng mga sandaling iyon at dapat nasa tahanan na ang mga ito. Mukhang ginabi si na tatay ah. Hindi bang usapan natin? 5:00 kailangan nakauwi na tayong lahat. Hayaan mo lang. Maliwanag pa naman eh. Malay mo maraming gawain sa taniman ngayon. Hindi tayo nakapunta eh. Naisip ni Bisoy na tama ang kaibigan. Ngunit 1 oras na ang lumipas ay hindi pa rin dumadating ang dalawang matanda. Dito na nagsimulang mag-alala ng husto si Bisoy. Dali-dali itong naganda upang puntahan ang dalawang matanda. Oh, saan ka pupunta? Gabi na, Bisoy ha? Kailangan kong sunduin si na tatay, madilim na oh. Baka may nangyaring hindi maganda sa kanila eh. Naku Diyos ko, wag naman sana. Kaagad ding nag-ayos ng kagamitan si Pablo upang samahan ang kaibigan. Tara pare, mukhang hindi nga maganda nangyari. Dali-dali nilang binaybay ang daan papunta sa manggahan. Hindi pa man sila nakakarating. Napansin na ni Pablo ang biglaang pagbabago sa paligid. Huminto ang tunog ng mga kuliglig at bagyang umalinsangan ng hangin. Maging si Bisoy, unti-unti nang nakakaramdam ng panghihilabot. Hindi kagaya ng unang engkwentro, mas nangibabaw sa binata ang pag-aalala sa ama. Patuloy na naglakad ang dalawa hanggang sa marating nila ang bukana ng manggahan. Akmang tutuloy sana si Bisoy, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Sandali lang, huwag ka munang pumasok. Hindi natin alam kung nakapagtatag sila ng dome sa lugar. Delikado kapag nagkaganon. Nag-usal ito ng mga dasal at inihip sa kaibigan, maging sa sarili. Matapos ay naupo ito sa lupa. Inilapat ang kamay habang patuloy sa pagsambit ng mga hindi maunawaang salita. Maya-maya pa ay tumayo na ito. Inaya ang kaibigang tumuloy sa paglalakad. Unti-unti na ding lumalakas ang presensya ng mga aswang. Alam ni Pablo na hindi ito napapansin ni Bisoy. Minabuti niyang wag sabihin dahil baka mataranta ang kaibigan. Ang lugar na kinaroroonan ng dalawa, ang pinakagitna ng taniman. Napapaligiran sila ng naglalakihang mangga at ang gilid nito ay gawa sa bakod na may mga matutulis na tali. Makitid ang daan na halos kasya lang ang isang sasakyan. Dire-diretso din ito papunta sa ilog kung saan nila naranasan ang unang engkwentro sa mga bagat. Ilang sandali pa ay biglang may gumalaw mula sa puno. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy nang makita kung sino ito. Bisoy! Pablo! Tulungan niyo si Esteng, bilisan niyo! Napapaligiran siya ng mga aswang! Hindi nagdalawang isip si Pablo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa direksyong itinuro ng matanda. Samantalang si Bisoy naman ay naiwan upang tulungan ang ama. Ngunit napansin ng binata, tila merong kakaiba sa kanya. May nag-iisang palatandaan ang binata sa ama. Ito ang malaking balat sa kanang braso. Hawak-hawak nito ang kanang kamay ni Mang Carbo. Napagtanto, wala ang balat sa braso nito. Hindi nagpalata ang binata. Marahan niyang hinila patayo kung sino man ang nagkukunwaring ama at walang pagdadalawang isip na sinaksak. Hindi mo ako maluloko. Nasaan ang tatay ko? Magsalita ka! Ilang sandali nga ay nagbalik sa dating anyo ang nilalang.
Nagulat si Bisoy dahil ito din yung lalaking nalagyan ng asin sa palad. Matalas talaga ang isip mo, pero wala ka nang magagawa. Sa oras na to, paniguradong nilalapa na siya ng mga kasamaan ko. At ikaw naman, hindi na rin magtatagal. Matutuntun ka ng mga kasamaan ko. Binunot ni Bisoy ang patalim na nakasaksak sa katawan nito. Itinarak sa liig dahilan para tuluyan itong mamatay. Matapos ay kaagad ding sinundan ng binata si Pablo. Ilang sandali pa nakita nitong nakikipagbuno ang kaibigan sa dalawang aswang. Samantalang si Mang Carbo naman nakatago sa likod ni Mang Esteng habang nakikipaglaban. Kumuha ng buwelo ang binata at nang makahanap ng tiyempo, dali-dali itong sumugod papunta sa isa sa mga kalaban ni Pablo. Laking gulat ng kaibigan dahil bigla na lang tumalsik ang isa sa mga aswang at nang tignan nito kung sino ang may gawa, nakita ng binata si Bisoy. Mabilis ding umatras ang isa pang aswang. Ayos ka lang ba, pare? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na ha. Hindi ako nakapag-isip ng maayos kanina eh. Paano mo pala nalaman na hindi si Mang Carbo ang lumapit sa atin? Simple lang. Mas kilala ko ang tatay ko kesa sa kahit kanino. Matapos ay muling sumugod ang mga aswang. Sa pagkakataong iyon napapaligiran sila ng 5 sa mga ito. Nabawasan na namin ni tatay ang bilang nila. Ang ilan sa kanila ay tumakbo. Pero hindi din magtatagal ang mga yon. Malubha na ang tama nila. Walang aswang ang gumagaling sa tama ng itak namin ni tatay. Kung ganun, tapusin na natin to, pare. Hindi makapaniwala si Pablo sa ipinapakitang katapangan ng kaibigan. At dahil naramdaman ng mga aswang na mas malaking panganib ang dalawang binata, hinayaan ng mga ito si Mang Carbo. Kakaiba din pala ang tapang niyang anak mo, pare ah. Ang buong akala ko noon, lampas si Bisoy. Pero tignan mo, nakikipagsabayan siya sa anak ko. Partida ha, wala pang sapat na kaalaman yan. Likas ang katapangan ng anak ko. Lumalabas lang yan kung kailangan. Matalinong bata si Bisoy. Alam niya kung kailan susugod at kung kailan aatras. Habang pinagmamasdan ang mga anak nilang nagtutulungan para talunin ang mga kalaban. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng mga kalaban, ngunit nagagawa itong sabayan ng dalawa hanggang sa unti-unting nauubos ang bilang nila. Nang mapagtanto, nagpa siyang tumakas ang dalawang natitira. Hayaan ba nating mabuhay yung dalawang yan? Sa tingin ko pare, hindi. Ano pang kinukupad-kupad mo dyan? Tara, habulin na natin! Dali-daling sinundan ng mga ito ang dalawang nakatakas. Sugatan na ang mga ito, kaya medyo bumagal na din ang kilos nila. Ilang minuto pa ay naabutan ng dalawang binata ang mga aswang, ngunit nagkahiwalay ang mga ito. Kunin mo yung nasa kanan. Akin naman yung nasa kaliwa. Agad namang sinundan ang isa sa mga aswang. Ganon din ang ginawa ni Bisoy. Naghabulan ang mga ito sa loob ng taniman ng mangga hanggang sa makarating sa pangpang. Kapwa nagtagpo ang landas nilang 4 sa lugar kung saan naganap ang una nilang inkwentro. Walang pagdadalawang isip, sinugod ng dalawang binata ang mga aswang. Bagaman nanlalaban, wala na itong magawa sa talas na mga sandata ni Bisoy at Pablo. Dito na kayo mamamatay.
At ito na din ang huling beses na apak ang lahi nyo sa lupain ito. Ibinigay nyo sa akin ang marka nyo at gagamitin ko ito para ubusin kayo. Bumagsak na din ang aswang na kalaban ni Bisoy. Hindi makapaniwala ang dalawang nagawa nilang talunin ang halos 12 aswang. Ano? Wala na? Tapos na ba? Oo pare, sa ngayon tapos na. Pero wag kang mag-alala dahil marami pang pagkakataon. Hindi ito ang huling engkwentro natin, kaya iahanda kita sa mga susunod pang mga kalaban. Kagaya ng pinaniniwalaan namin ni tatay, sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa mga nilalang, elemento, kahit kailan, hindi mo na sila matatakasan. Muling bumalik ang dalawa bitbit ang ulo ng mga aswang. Itinambak ng mga ito ang bangkay sa iisang lugar at inantay na sumikat ang araw. Nang tamaan ng liwanag ang katawan ng mga aswang, kagad itong natupok. Dahil namatay ang mga ito, na nakalantad ang totoong anyo. Matapos ang kaganapan, muling natahimik ang paligid. Balik sa dating gawi ang dalawa. Si Pablo tuwing hapon ay nagdarasal pa rin sa malaking puno ng mangga. At sa pagkakataong iyon, kasama na si Bisoy. Tuluyang niyakap ng binata ang pagiging antingero at hindi naman ito tinutulan ni Mang Carbo. Alam nila na maaari pang maulit ang pangyayari. Mas panatag silang ligtas ang kapaligiran kung may mga serohanong nakaantabay sa paligid at masiguradong hindi na mauulit pa ang pananalakay ng mga aswang. Kahit patuloy silang gambalain, hindi nila ito aatrasan. Hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para maprotektahan ang sangkatauhan. Eto na mga kabayan, yung nare-request ng lahat affiliate sa TikTok. So 3 products yung nilagay ko. Kapag nakabenta ka ng isang habak de bala, meron kang 400 pesos. Ang taas na commission yan. Kapag isang gabay medalyon, meron kang commission na so almost 240 pesos yung makukuha mo sa isang product na bebebenta. Sa Plus naman, meron kang almost 20 pesos. So para makapag-affiliate, para kumita din kayo mga kabayan, search nyo lang dito sa affiliate yung habak de bala necklace, gabay medalyon, saka yung haplas konsagradong langis. Open na to for commission. Pwede na kayong gumawa ng videos nyo kung naka-order kayo. Pwede nyo nang ilagay sa yellow basket nyo. So good luck mga kabayan sa inyong pagtitinda. Binuksan ko na para pati kayo pwedeng kumita.